Aabot sa 100 Chinese nationals na nahuli sa magkakahiwalay na anti-crime operation sa mga Pogo Hub sa iba't ibang lugar ang ipinadeport na papuntang China kaninang umaga. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Sila ang 100 Chinese nationals na ipinadeport patungong Shanghai, China pasado alas 10 ng umaga kanina matapos mahuli sa mga ikinasang anti-illegal pogo operations ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK katuwang ang Bureau of Immigration. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa mga dayuhang sangkot sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bandang alas 6 ng umaga nakarating dito sa NAIA Terminal 1 ang 100 Chinese nationals na sasakay sa Philippine Airlines Flight PR336 patungong China. Inaresto ang mga banyaga sa magkakahiwalay na anti-crime operations sa mga small-scale pogo hub sa Cebu, Cavite, Parañaque at Pasay. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, posibleng mga Chinese nationals din ang nabibiktima ng mga sangkot sa pangi-scam kung saan naabot na ng $1 milyong ang nakukulimbat nilang pera. Karamihan ng nabibiktima nila is Mandarin speaking, so most likely mga Chinese. Isang na-turn over natin na wanted person sa kanila, umaabot sa 900 billion pesos ang kanyang nakulimbat o na money launder. Sagot na ng Embahada ng China ang airfare ng mga ipinadeport na POGO workers. Tutuwa po kasi sila yun sa coordination na ginagawa ng Pilipinas dahil po natutulungan po natin yung bansa nila in yung mga biktima kasi marami, almost 1,000. Sabihin na natin mga hanggang 8,000 ang mga nagiging biktima sa kanilang bansa at natutuwa sila dahil kahit papano talagang natutulungan natin sila sa pagsumpo dito sa mga gumagawa ng scamming activity doon sa kanilang mga kababayan. Ayaw kasi nila siyempre yung hindi nakakarating sa China mismo, yung mga boss nitong operation ng POGO. Ang gusto kasi nila pag nagde-deport tayo, yung diretso lang talaga sa China. Tiniyak din ng PAOK na magpapatuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno kasama ang mga international partners para labanan ang transnational at organized crime sa bansa. Sa katunayan, nagkaroon ng personal invitation ng counterpart na law enforcement agency sa China para talakayin kung paano mas papaigtingin ang investigasyon sa mga cryptocurrency at money laundering cases sa bansa. Gusto natin dito magkaroon ng parang skills tsaka yung capacity building in terms of training and info sharing. Samantala, handa naman magbigay na assistance ang PAOK sa mga naiwang Pilipinong anak ng mga sangkot sa iligal na pogo sa bansa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.